Hello? Hello, Papa Jack. Hi, good morning. Good morning po. Good morning. I was checking my record and this is not the first time that we are having a conversation. Yes, opo. Okay. So kaya actually naka-apat na callers na ako tonight. Pang-5 ka. So may Thank mga you. nakapila, no, yung mga nakapila po pwedeng tomorrow po. And tonight, no. So nauna ka kasi sa kanila. So anyways, what's your name? You can call me Alex po. Alex. Yes. Okay. Ilang taon na si Alex? 33 po. 33. And you're calling from what part of the world? QC. QC. The first time that you called, nasa QC ka ba nun? Hindi po. Where were you the first time? Hala. Nasa Milan. Abroad. Yes po. Okay. So kailan ka pa na sa Pilipinas? Magwa 1 month. Ano, may pera pa? Paubos na eh. Pautangin niyo po ako. Pwede naman. Nasa-short na. Kasi, pero meron ako mga interest, ha? Oo. Ala, hindi na lang. Anyways. Okay. So you're going back to Milan when? 1 buwan pa po. 1 month pa. Okay. Opo. Sagad yan, sagad. Good luck ha. Naghihingalo na. Good luck. Anyways, Alex, what can I do for you? Paano po ba ako mag-i-start? Well, I don't know. Meron ba tong kinalaman sa previous call mo Actually, sa siya akin? pa rin po. Opo. Okay, I'm sorry. I just know that you called me before, but I do not have a recollection what we talked about. Okay na po yun. Kumbaga, pass naman na po yun. Pero Okay. same guy pa rin po siya. Okay. Pero yun nga, nagkakaproblema pa rin ako. Parang hindi pa rin po ako mapayapa. Kumbaga kasi, parang napapansin ko sa kanya lately, parang nakatago palagi yung cellphone, nakataob. Tapos pag gigising po siya ng umaga, parang hindi muna niya i-check yung cellphone niya. Kumbaga, Kasi diretso po siya sa kasi CR. magkatabi kayo. Opo, Okay. Tapos kukunin niya yung cellphone niya, papunta ng CR. Tapos matagal siya doon. Ano, Sabi niya, wait lang. Ano yung reason ng unang tawag mo? Was it because of him cheating on you? Mahabang kwento po kasi yun No, eh. just give me a hint of. Opo, So practically, nag-cheat po siya sa akin. Okay. So ano yung nag-sorry na siya doon? Nag-sorry naman na siya, pinatawad ko naman na. So parang ayoko pong ibalik po yun. Pero yun nga po, hindi pa rin po mapayapa yung loob ko. Well, there are ways to finally get some resolutions sa nararamdaman mo. I mean, itong mga kinikwento mo sa akin ngayon, have you tried asking him kung bakit niya ginagawa? Kasi it could just mean nothing. Baka mamaya naging overthinker ka na lang dahil naloko ka na. Ayun nga din po yung iniisip ko, kaya hindi po ako nagtatanong sa kanya kasi ayoko pong maramdaman niya na nagnanag ako or nai-insecure ako. No, I think I'm sorry, excuse me Alex. I think he should be able to handle, 'di ba? If there are here and there paranoias, no? Kasi siya na may kagagawan eh. But he should be able to ask. He should be able to ask and he should be willing to prove. Yun ang trade-off niyan eh. Ayun nga yung wala po akong lakas na loob na sabihin sa kanya o itanong sa kanya yon kasi alam niya okay na ako, na okay lang kami. Kasi itong kinikwento mo ngayon na it could just be you, kumbaga, being an overthinker. It could just mean nothing eh. Ayun na nga po.
Unless may ano, nahuli ka pag-over talaga. Sorry po. ayun na nga po, parang pinractice ko po yung passcode niya. Kasi nga talaga hindi na ako mapakali kasi feel ko talaga may something wrong. So Mhm. napapa-side eye ako palagi, parang kinakabisado ko yung passcode niya. Hanggang sa nabuksan ko nga. Ay, may nakita po ako na ka-chat po niya sa WhatsApp yung katrabaho niyang girl. Mhm. Wala naman pong something dun sa chat nila, parang normal lang na. Pero para sa akin, ayoko ng ganun. Kasi tinatanong niya, mag-gym ka ba ngayon? Ganyan. So, bakit mo tatanungin yun? Magkatrabaho na nga kayo, araw-araw na nga kayong magkasama, tas ba't kailangan mo pang tanungin yun? Sorry. That could mean nothing. Ayun nga po, opo. Tapos, tinanong ko sa kanya yon. Pero hindi pa niya alam na na-check ko yung cellphone niya. Okay. Tapos tinanong ko siya, nag-chat ba kayo nito ni ate girl, yung katrabaho niyang girl? Sabi niya, hindi. Talaga? So parang yun pa lang, nagsinungaling na siya, but hindi niya inaamin na nag-chat sila. Ang sabi lang niya, sa Instagram lang, pero wala lang yun. Nabura ko na din. Sabi ko, ba't mo kailangan burahin? Tapos sabi ko, sa WhatsApp hindi kayo nag-chat? Sabi niya, hindi, never. Ayun, so parang mas nag-overthink ako, ba't kailangan itong itago na nag-chat sila sa WhatsApp? So, pinalampas ko siya kasi nga wala naman ako mapatunayan, kumbaga normal na conversation lang yon. Tapos, mga ilang weeks pala, chinek ko ulit yung cellphone niya. Tapos, sumilip ako dun sa hidden photo. Mhm. Ayun, may mga nakita ako. Unang-una yung mga screenshot ng parang mga POK, mga babae. Mga Asian girl. Ini-screenshot niya yung sinisave niya yun. Tapos ilang linggo nang nakasave yun, hindi niya binubura. Tapos, after isang week na naman, meron na naman siyang hinide na photo ng katrabaho niyang girl. Yung parang stolen picture lang. Okay. Stolen picture lang siya na hindi alam nung girl. Mhm. Pero ang ayaw ko doon is yung pinisura niya yung puwet ng babae, ng patago, Naku. nakatalikod. Naku. Ayun. Tapos meron pang isa, Mhm. yung isang girl, yung sexy naka-mirror selfie ng babae. Pero nakatakip yung mukha, nakatakip yung cellphone kasi nga selfie siya. Pero alam ko na kung sino yon. What was that sent to him or it was a photo grabbed from the internet? Ano po? Was that yung photo ba na yan? Was that sent to him or was it a photo that was grabbed from the internet? Hindi, parang tinik po talaga. Yung picture ng katrabaho niyang girl from his phone. Pero yung isang picture na sexy na babae, hindi naman hubad, kumbaga nakadress pero sexy yung pose. Tapos mirror selfie na walang mukha. Parang sinave lang niya. Okay. Tapos hinide. Okay. Which is yung girl na yun yung matagal na naming issue dati na pinalipas ko na at nalampasan na namin. Okay. Ayun po. So pinalampas ko isang araw. Hindi muna ako nagtatanong pero hindi na ako okay. Hindi na ako matahimik. Tapos kanina lang, ayun, inopen ko na sa kanya. Na unang-una sabi ko sa kanya na sorry.
pinakailaman ko yung cellphone mo ng patago. Kasi hindi naman po talaga ako gano'n. Kumbaga nagawa ko yan kasi nga nararamdaman ko talaga may something wrong. Mhm. Ayun, sabi niya yung mga pictures daw ng katrabahong yon para lang daw yun sa tropa. Parang asaran lang nila. Okay. Kumbaga, okay, siguro yun nagigets ko. Pero yung, bakit mo kailangang picturean yung puwet ng patago? Mhm. Wala nga, kasi yung friend namin isang lalaki, crush na crush yung girl na yon. Para yun sa kanya, parang sinisend ko sa kanya kasi nga trip na trip niya yon. Okay. Tapos yung isa na, sabi ko, yung isang babae na walang muka, sino yun? Ayan. Tapos, sabi niya, hindi ko alam kung sino yun, nasave ko lang siya. Pero alam mo na kung sino Hindi yun, ko di ba? sinasadya. Oo, pero alam ko na talaga kung sino yun. Sino Ayun, yun? parang ang Sino sakit yun? lang na, yun nga po yung issue namin dati, na Ah, nakaanuhan po niya. so, Pero wala pa naman na po kami nun. so sexy So, yun. parang, po, So sexy yun. hindi ko po get. Sabi mo, di ba? Oo, naka-mirror selfie pero sexy. Opo, yung sexy pong babae So na sexy. nakadress. So sexy nga yun. Sexy po siya, actually. Ang hirap na hirap ka sabihin eh, no? Sorry na. Sorry, hindi ko na-get. Ayun. Okay. Syempre, pinag-usapan na po namin yun na parang papalagpasin ko to, papatawarin ko, pero ayoko nang mapag-usapan yan. Ayun, umuon naman siya, promise, ganyan. Tapos, ayan, makikita ko ganyan. Tapos, noong una pa, dinideny pa niya na hindi niya kilala. Parang, ang tanga lang nung dahilan na na-save lang daw niya, hindi niya alam kung sino at na-hide lang na hindi niya sinasadya. Ang galing naman niya, di ba? Parang, ayun, tapos, parang lumipas ang ilang oras, wala na akong sinabi kasi parang nonsense makipag-usap sa kanya na kailangan ko pa bang i-explain kung paano niya ako itatrato, na paano kailangan ko pa ba sa kanyang explain na dapat hindi ginagawa yan ng may taong may karelasyon na, lalong-lalo na yung girl na napag-away na namin, na nalagpasan na namin. Parang di ba niya inaiisip yung nararamdaman ko? Parang yun na, nag-silent treatment na ako sa kanya na pagod na kasi ako, Papa Jack. Parang paulit-ulit na lang na kailangan kong i-explain sa kanya kung ano yung mga dapat niyang gawin, yung mga hindi niya dapat gawin, ganyan-ganyan. Tapos nung nag-silent treatment na ako, parang nag-act na siya na parang walang nangyari. Kumain ka na ba? Kamusta ka? Ganyan-ganyan. Diba? Parang tanga. Tapos kanina lang, parang sabi ko, usap tayo. Hindi ko na kasi kayang magpanggap na okay ako. Ayun, sabi niya na parang sinabihan niya ako na ang lala mo naman, bakit pati yung asaran naming magtotropa issue sa'yo? Parang sinabihan pa niya ako ng pakailamera ka kasing animal ka. Ginanon niya ako. Ni nanay ko nga hindi pinapakailaman yung cellphone ko, ikaw pa kaya? Ayan. Tapos sabi niya, maghanap ka ng taong papakailaman mo ng cellphone. Sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, nakita ko na lahat ng private part mo para sa'yo, pero yung cellphone mo, privacy. Hindi pwedeng makita. Parang naaano lang ako sa dahilan. Ang ganda nung take off mo dun Ang ganda nung angkla mo dun Nakita ko nga yung lahat ng private part mo. Minsan nga maasim pa yan eh. Lahat ng kasulok-sulukan ng private part yan na yung cellphone niya hindi ko pwedeng makita.
ayun lang, parang, pero ang strong ko na ngayon, Papa Jack, sa nung una kasi sobrang tanga ko. Ngayon, parang, alam mo yun, hindi na ako naiiyak, hindi na ako, although mabigat pa rin sa pakiramdam, pero hindi na ako tulad dati nang naiiyak ako. Mm. Ayun. Pero mamaya, magpupunta siya dito sa bahay after ng work niya. Naku, Baka magbebembem na naman kayo. magrurupok-rupok na naman si ate ko. Makikita mo na naman lahat ng private parts. Hindi ko na alam. Parang alam ko naman yung na mali, pero hindi ko mahanap sa sarili ko yung, hindi ko kayang panindigan yung desisyon pag andiyan na siya sa harapan ko. Pag malayo siya, hindi ko siya nakikita, o kaya ko siyang hindi pansinin, okay ako. Pero pag andiyan na siya sa harapan ko, parang nanglalambot yung tuhod ko. Ano bang ginagawa niya sa ba't lumambot ng tuhod mo? Hindi ko alam. Ha? Hindi ko alam. Ano bang ginagawa niya? Anong bang pinagkakaabalahan niya? Bakit nanlalambot yung tuhod mo? Hindi ko alam. Parang kahit pag nandiyan na siya sa tabi ko, parang okay na ang lahat. Kahit wala siyang sabihin, yakapin lang niya ako. Masyado akong Akala ko anong ginagawa ninyo. Ayun po. Ang petty ko po ba? Parang, No, you're ang not. babaw ko ba? No, you're not. Your boyfriend is stupid. Feel free to tell him I said so. Just feel free to tell him that I said so. Okay, I'll talk to you. Ready? Okay po. I don't get the point. Why do you have to walk on eggshells around him? I Ano mean, po? I do not get the point. Kasi, I do not get the point. Why do you have to walk on eggshells around him? Ba't kailangan ka mag-ingat? Eh, siya yung may kailangan binabalikan sa yung ano. Kasi may kailangan bumawi sa'yo. Because he's cheated on you. Bakit kailangan tumakas ka para nakalin yung phone niya? If that what it takes for you to feel a semblance of peace of mind, he should give that to you if he wants to redeem himself. Ba't kailangan patago, kailangan side eye ka para malaman yung password niya? He should be willing to give that to you. I mean, pag nagloko ka, ikaw na manyak ang lalaki ka, 10 na mga kaibigan mo, manyak yan eh. Di ba? Dapat willing siya to redeem himself. Dapat willing siya to submit himself hanggang kailangan magiging okay. Kailangan mag-ingat ka. Di ba? I mean, you should, ang tanga lang nung, sure ka, Instagram lang kayo nag-usap, hindi ka nag-usap sa WhatsApp, bakit kailangan mag-ganun kayong usapan? Bakit kasama ka sa usapan ng mga tanga, Alex? actually po. Ha? Ba't kailangan mo huliin? Hindi mo sabihin, nakita ko, usapin nyo sa WhatsApp. I mean, you should be able to do that. Because he cheated on you. Kaya mga lalaki manloloko, you should be willing to submit yourself sa mga jowa ninyo kung gusto niyo ma-redeem yung mga sarili niyo. Kung ayaw niyo, huwag kayo magloko, makipaghiwalay kayo pag nahuli kayo. Simpleng rule lang 'yon. You're not petty. Hindi petty yan, but you're a little bit stupid for not knowing what you can demand from him. Biruan lang daw nila magkakatrabaho. He should be ashamed of himself.
Sila magtatropa, ang biruan nila kalibugan? Sige, ganito ha. Ako magiging totoo ko sa'yo. Pag ang lalaki magkakasama, may mga ganyang usapan. Yung nag-usap kayo ng ganyan, hayaan na natin yon. Pero yung magsisend pa kayo, pipicturean nyo ng patago yung kaopisina nyo. That's too much, man. Too much yun. Pipicture mo para isend sa tropa mo. Sana hinahanap mo. Saan yung convo nyo ng katrabaho mo na pinadala mo? Bakit yung mga katrabaho ba ng jowa mo na yan? Wala bang mga boyfriend tsaka girlfriend, wala bang mga girlfriend yung mga yan tsaka mga asawa? Na pwede makakita ng pinapadala ng jowa mo? Na puwet na ibang babae? Ha? Yeah. Thank you, Papa Jack. You want my advice? Yeah. Enjoy mo yung last month mo. Ano po? Enjoy mo yung last month mo tapos mag-break na kayo niyan. Yeah. Kasi kung kaya niyang gawin yan na nandito ka, ano pa pag-alis mo? Hindi pa niya kaya, manloloko ka talaga, manyak ka talaga. Hindi mo ba kaya sakripisyo yung 1 buwan, 2 buwan? Okay po. Kailangan makikipag-iwalay. Baka po mamaya na agad. Good. You ask yourself, is this the kind of guy you deserve? No. Hindi po. Ano long-term plan nyo? Ayun po. Ano po? Ano long-term plan nyo? Sinasabi po niya sa akin, gusto po niyang bumili ng bahay kasama ako. Ayun pa lang po. Dito sa Italy. Diyan po sa Pilipinas. Okay. Dito po sa Pilipinas. Kawawa ka. Ay. Hindi naman ako pangit. Okay, sabi mo yan eh. sorry. Chinarot lang. Siyempre maganda ka. Ito naman, oh. Siyempre alam ko naman po maganda ako. Yan. Pero asal? Asal pangit. Yun lang, no? Yun eh. Pero hindi na ngayon. Ayoko na po. Yeah. I mean, why invest your life with a guy who does not know how to look after you? Let alone be honest sa iyo. Yeah.
You deserve a better guy. Tama? Opo. You agree? Sana lang talaga. Oo naman po. Good. You have to agree. Okay? Kakayanin ko po. Wala ka naman choice eh. Sige, Hindi nga ako. let's imagine some alternatives here. With what's going on right now, you're gonna go back to Milan in a month's time. Tas eto yung galawan ng jowa mo. Do you think you'll have a peace of mind there? Ha? Hello? Hello po. Sabi ko, sa galawan ng jowa mo pag bumalik ka ng Milan, palagay mo magkakaroon ka ng peace of mind doon? Hindi. Exactly. Torture yan. Sobra po. I mean, sa mga nakaantabay sa atin, if you have to spend your time trying to make your partner feel sick, if there's a need for you to make your partner secure you every time, may mali na sa relasyon ninyo. Kasi dapat effortless yan, insecurity. Effortless dapat yan. Ang sarap sa pakiramdam niyan, te. Yeah. Ang sarap sa pakiramdam yan. Tama. Opo. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam nung wala kang effortless lang sa'yo yung bagay-bagay. Enjoy mo yung natitirang buwan mo ng masaya sa Pilipinas, di yung nandiyan ka sa... Di ba? Bisa ka lang umuwi dito, uwi ka pang luhaan dun sa Milan. Ang mahal-mahal ng ticket. Totoo. Ay, kaya ko po yan. Of course. Paano po pag nangako siya, hindi na niya gagawin? Kasi yun na naman eh. Okay na Alam sana ko tayo, yung naging mga bobo ka ulit eh. sasabihin Okay na eh. Okay na. Okay, hindi na. Hindi na talaga. Ngayon naintindihan ko na kung bakit ka napapaikot. Kasi may pagkamangmang ka sa part na to. Di ba? Imagine mo yung yung idea na hindi mo alam kung hihingi ng tawad o mangangako, pero ina-assume mo na kasi gusto mong paghandaan dahil willing kang patawarin kaagad. Ano to usapan natin? Kasi ayoko pong magkaroon ng what if na paano kung ano. What if sa lalaking ganyan? What if sa lalaking nang pipicture ng puwet ibang babae, masaya ka? Hindi mo nararamdaman nakakapangit sa pakiramdam mo nun? Nag-what if ka pa? Nasaan ba yung pambalot ng dyaryo ng tinapay? Hahampas ko lang sa... Hindi na, okay. Gising na ako. Do you even know what you're getting yourself into? Ha? Ang ganda na usapan natin. Tapos kasan ba yung nirolyo kong pera dito? Ipapalo ko nga. Oo. Oh. Hindi na po. O di mo kaya, nirol yung pera ang ipapalo ko. Ay, sige, okay lang pala. Ipapalo lang, hindi ko ibigay sa'yo, no? Bakit lang ito ibigay? Diba? Are you out of your mind?
Hmm. Nagigising naman na ako, Papa Jack. Sana. Sayang, maganda ka pa naman. May katangahan kang taglay. Sayang yan, di ba? Maganda yung, maganda to si Alex. Matalino pa. Cute yan, di ba? Hindi yung alam mo, sayang to no? Sayang to si Alex. May tsura pa naman to, pero bobo to. Gusto Well, kidding aside. No? Imagine mo tinawag kanyang animal. Opo. I mean, is this the kind of guy na may respeto sa'yo? No. Talaga? Gusto mo ng ganyan lalaki? Masyado ka ng pangit na pangit sa sarili mo para hinahayaan mong ganyanin ka ng ng lalaki. Ha? Ngayon, nararamdaman ko na pangit ako sa sarili ko kasi ganyan po yung ginagawa niya. Exactly. Nakakasira po ng self-confidence talaga. Gano'ng katagal na ba kayo niyan? Magto 2 years po. You deserve better. Yeah. Sayang ganda kong tanga. Yeah. You agree? Agree po. Thank Good. you po. Well, balitaan mo ako ha. Mag-break kayo mamaya. So, balitaan mo ako bukas ng gabi. Mamayang gabi ha? Sige po. Kung ano po mangyayari, tatawagan ko po kayo ulit. At I'll make sure na sa next na tawag ko, magiging proud po kayo sa akin. Okay. Thank you. Thank you to you, Papa Jack. Bye-bye po. Bye po. Good night.